Bumisita ang World Bank sa Malacanang at napayuko ang World Bank kay PBBM. Bakit ganito na lamang ang respetong inaalay ng World Bank sa Pilipinas? Ano ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos para maging posible ito? Tahimik ang kapaligiran ng Malacanang noong araw na yun. Pero sa loob ng palasyo, isang makasaysayang tagpo ang nagaganap. Ang World Bank mismo, isang higanteng institusyon sa pandaigdigang ekonomiya, ay napayukod sa harap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanilang pagdalo sa Malacanang. Pero ano nga ba ang nag-udyok sa ganitong pagbibigay-pugay? Hindi lang ito basta kwento ng tagumpay, ngunit paano napabilib ni Pangulong Bongbong Marcos ang isa sa pinakamakapangyarihang institusyon sa mundo? Dahil ba ito sa kayamanan ng mga Marcos? May kinalaman pa rin ba ang Marcos Gold sa pagkakataong ito? Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga foreign envoy na dumalo sa taunang Banda Nor sa Malacanang noong Sabado na suportahan ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa United Nations Security Council o UNSC. Sa nakaraang taon, naitala ng Pilipinas ang hindi matatawarang pag-angat ng ekonomiya. Ang kita ng bansa umaabot sa record-breaking 4.42 trilyon peso, ang pinakamataas sa loob ng 27 years. Pero ito ang unang hakbang lamang. Sa parehong taon, nakuha ng Pilipinas ang kauna-unahang A- credit rating na may stable outlook, isang karangalang nagbibigay daan sa mas murang pangungutang at mas malaking tiwala ng mga dayuhang namumuhunan. Ito ba ang dahilan kung bakit napayuko ang World Bank? Tanong ng ilan, pero teka, ang sagot ay higit pa sa mga numero. Dahil dito ang tunay na aksyon. Sa gitna ng pandaigdigang hamon na nanatiling matatag ang Pilipinas, ang ekonomiya nito ay tumayo bilang isa sa pinakamalakas sa Asia na may 5.8% na paglago sa unang tatlong quarter ng 2024. Ang unemployment rate bumagsak sa 4.0%, ang pinakamababa sa kasaysayan ng bansa sa mga nakaraang dekada. At hindi lamang ito tungkol sa ekonomiya. Sa diplomatikong larangan, binuksan ng Pilipinas ang mga bagong embahada sa Europa at Latin America. Ang resulta, pinalakas ang reputasyon ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. At bakit bumilib ang World Bank? Ito ang dahilan. Sa harap ng mga tagumpay na ito, kinilala ng World Bank ang matalinong liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, ang pagsusumikap na hindi lang para sa ekonomiya, kundi para sa bawat Pilipino. Kahit nang sila'y dumalo sa Malacanang, kitang-kita sa video ba kaibigan ang respeto sa kanilang mga mata. At dito papasok ang highlight ng tagumpay. Sa gitna ng Vin de Honor, iniulat ni PBBM ang mga tagumpay ng bansa sa harap ng diplomatic corps. Napayuko ang World Bank sa mga pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos nang sabihin niya, "With strong macroeconomic fundamentals, we are confident that the country will hit this year the GNI per capita range set by the World Bank to reach upper middle income country status." Pakinggan pa natin ang salita ng ating Pangulo. Ang malalaking numero, mataas na grado sa transparency at pag-angat ng kredibilidad ng bansa ang nagtulak sa World Bank na magbigay galang. Napabilib sila sa nakikita nilang pagbabago at progreso ng Pilipinas. Ngunit hindi rito nagtatapos. Inanunsyo rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagtakbo ng Pilipinas para sa isang upuan sa United Nations Security Council. Oo mga kaibigan, ang UNSC, ang suporta ng mga pandaigdigang kaalyado ay patuloy na dumarami dahil kinikilala nila ang kakayahan ng Pilipinas sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang konklusyon, ang tagumpay ni Pangulong Bongbong Marcos ay tagumpay ng bawat Pilipino. Sa simpleng pananalita, ang Pilipinas ay hindi na lamang basta umangat. Ngayon, kinikilala tayo bilang isa sa mga haligi ng pag-unlad sa Asia. Napayuko ang World Bank, hindi dahil sa kanilang responsibilidad, kundi dahil sa taos-pusong paghanga. Kung ito ang kaya nating abutin ngayon,
Ano pa kaya ang susunod nating may pagmamalaki? Ang sagot, mas malaki, mas mataas, at mas magarbo sa tulong at grasya ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang Samuel 23 verse 3-4. Ang matuwid ay namamahala sa takot sa Diyos, tulad ng liwanag ng umaga kapag sumisikat ang araw, tulad ng maliwanag na araw pagkatapos ng ulan na nagpapasilaw sa kabukiran. Tulad ng liwanag ng araw na nagpapakita ng bagong pag-asa, ang lider na may takot sa ating Panginoong Diyos ay nagdadala ng liwanag at pagbabago sa kanyang nasasakupan. Ang tagumpay ng Pilipinas sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay isang patunay na ang masigasig, tapat at may paninindigang liderato ay maaaring magbunga ng tagumpay hindi lamang para sa iilan kundi para sa lahat. Ang pagkilala ng World Bank sa progreso ng ating bansa ay isang tanda na ang ating paggawa ay hindi nasasayang at ito ay isang biyaya mula sa ating Panginoong Diyos na dapat nating pasalamatan. Nawa'y patuloy tayong maging instrumento ng pagbabago na may pananampalataya at malasakit sa ating kapwa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyong biyaya at sa mga tagumpay na natatamo ng aming bayan. Sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., salamat sa iyong paggabay sa aming bansa na naging instrumento ng liwanag at pag-asa sa gitna ng mga hamon ng panahon. O aming Panginoong Diyos, patuloy niyo pong pagpalain ang aming mga lider. Bigyan niyo po sila ng karunungan, lakas, at malasakit upang maitaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipino. Nawa'y patuloy po silang maglingkod ng may takot sa iyo at may malasakit sa aming bayan. O aming Panginoong Diyos, hiniling din po namin ang iyong basbas sa bawat isa na nakikinig at nanonood ng mensaheng ito. Gabayan niyo po sila sa kanilang mga personal na buhay, trabaho at pangarap. Higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo po sila na magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan, na makita po namin at mas makilala po namin ang aming Panginoong Jesucristo. Magawa po namin ang kanyang mga kagustuhan, mamuhay kami ng katulad niya. At tulungan kami, Panginoon, na maghintay sa dakilang pag-asa ng may kaligayahan sa aming mga puso upang sa ganun makamtan po namin ang buhay na masagana dahil kayo po ang gumagawa nito sa amin. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy niyo pong pag-aalaga sa amin at tulungan po kami. Basbasan po ang aming bayan, ang aming mga lider, ang aming mga mahal sa buhay mula ngayon at magpakailanman. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.